Marami ang nagtatanong sa akin, Kuya, paano ka ba nakapunta sa Taiwan? Hindi naging madali ang lahat. Maraming requirements, maraming paghihintay, maraming pagkakataong gusto ko nang sumuko. Sa video na ito, ikwento ko ang buong journey ko mula sa pag-apply sa Pinas hanggang sa unang araw ko dito sa Taiwan. Kung balak mo magtrabaho sa Taiwan, siguraduhin mo may mapupulot kang aral sa kwentong ito. Kaya, samahan niyo ako. Bago ko pumuntang Taiwan, katulad din ako ng maraming Pilipino. May trabaho sa Pilipinas, pero gusto kong magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Alam kong mahirap maging isang OFW, malayo sa pamilya. Hindi nakakauwi kapag gusto mo. Mamimiss mo ang lahat ng okasyon. Pero ginagawa ko ito para sa magandang buhay. Pagkatapos kong magdesisyon, nagsimula akong maghanap ng agency. Hindi rin ganun kadali. Kailangan siguraduhin na legit ang agency. Maraming proseso, interview, medical, requirements, mga documents, at syempre, maraming paghihintay. Kabilang nga pala sa mga requirements ang passport, medical examination, police clearance, mga government documents, employment contract, at iba pang requirements depende sa employer. Kaya, importante talaga na kompleto ang lahat ng requirements bago mag-apply. Mahirap ay ang paghihintay. Araw-araw, chinecheck ko yung may update. Iniisip kung matatanggap pa, kung makakalipad pa, kung kailan ang flight. Habang naghihintay, halo-halo yung emosyon. Excited, kinakabahan, at minsan nag-overthink pa. Nakareceive ako ng schedule ng flight ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Masaya, kinakabahan, at malungkot. Kasi alam kong iiwan ko muna ang pamilya ko. Plano? First time. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Lahat bago. Check-in, migration, boarding gate. Habang nasa aeroplano, doon ko unti-unting realize, totoo na pala. Pupunta na talaga ako sa Taiwan. Taiwan, napansin ko agad kung gaano kalinis, maayos ang transportasyon. Tahimik, disiplinadong mga tao. Pero syempre, culture shock din. Unang araw ko nga pala sa company ko ngayon. Hindi madaling mag-adjust. Bagong trabaho, bagong environment. Di ko maintindihan ang Mandarin. Minsan nahiya nga ako magtanong eh. Pero habang tumatagal, unti-unti kong natututunan. Kung may gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, hindi sapat ang pangarap lang. Kailangan ng tiyaga, pasyensya, at lakas ng loob. Maraming pagsubok, pero kapag alam mo ang dahilan kung bakit ka nandito, kakayanin mo. Ngayon, ilang taon na rin akong nagtatrabaho dito sa Taiwan. Marami na akong natututunan, marami ring pinagdadaanan, at hanggang ngayon, patuloy pa rin akong lumalaban para sa pamilya at para sa kinabukasan. Kung ikaw ay nangangarap din maging isang OFW sa Taiwan, sana ay naging inspirasyon ng kwento ko. Hindi man madali sa simula, pero posible. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Philmark TV. Comment din sa baba kung ano yung gusto mo laman nyo tungkol sa buhay dito sa Taiwan.